Okay, like this. For good day, everyone. And this video will try to solve some structural analysis problems using computer-aided na software. Currently, I'm using for these examples din kanina lecture video, I'll be using the program called SAP 2000. Okay. Uh, if you're following my structural analysis, structural theory classes, we've solved some problems analytically using mathematics good and sa mano-mano na methods. Now, in this video tutorial, we will be solving some of those problems using software. Okay, SAP 2000. Let's try to compare the results then na makuha software versus manual calculation. Okay. Before ko mo go through sa atong actual yun na structural analysis, I would just like to sana kanang outline the procedures that's involved ani ang steps niya silbi solving those structural analysis problems via SAP 2000. Okay. First and foremost, we will first go with model geometry definition. By this, magkwanta ka na atong ihimo ang beam, sa itsura sa beam, mga spans, length, distances, niya. So, basically, more drawing ta sa atong beam model, step 1. Step 2 dayon diri kay si dayon material definition. Of course, if natin mga materials na namagin na siya mga material properties such as the elastic modulus sa atong material, ang inertia niya, cross-sectional niya properties etc. etc. Okay? Of course, mo naman siya mga properties. Support definition dayon kay of course kung magkwanta din naman na when we're dealing with beams, frames, or whatever structure, lagi na siya yung mga na supports niya mo hold in place. Now, supports play a very significant role sa itong mechanics sa itong structure because they basically dictate sa itong mga releases dan yung mga restraints. Like, di siya pwede mo liyok sa horizontal translation, di siya pwede mo rotate, di siya mo wala siya degree of freedom when it comes to vertical na movement. Diba? Okay? So, muna siya ang atong ni support. Of course, napon na siya yung mga itong settlement na to or slope. Diba? Natin mga support settlements, fabrication errors. That will also be considered din sa itong support definition. Now, fourth step dayon will be the application of loads na may it be lateral or gravitational ang direction niya. Na ma-consider na to na siya diri. May it be sana ka ng distributed, may it be not kung sana point load, etc. Then nato na siya ma-define. Okay? Of course, there, basta basically mo na siya. Makakuha na nato na siya mga ginagmay na details. And of course, then, last na din, step din kasi run analysis of interpretation din sa results ni. Okay? So, with that, wait. Sige, with that, I think we can start na din diri. But first and foremost, I hope you guys have sana downloaded this program, SAP 2000. You can also go for version 21 or maybe ka mga current versions, doesn't matter. Kayo, man siya problema or na mga advanced na version na okay lang. If by any chance naka-download naman, you can follow through with this video dahil run administrator. Okay. Let's just wait for the program to load. Okay. So before ta mo din natay ko nun sa bantayon. Let's take an example problem diri. Let's go to page 571. Go to page 571. Excuse me.
Kani siya. 570 rather. See? We need to determine, we're given a problem here, to determine the reactions and draw the shear and bending moment diagrams for the three-span continuous beam shown in figure, which is kini. Due to the uniformly distributed load and due to the support settlements of kini 15 millimeters at B, 37 millimeters at C, and 18 millimeters at D. Okay? Can siya the use of method consistent deformations. Can use the method of SAP. So, ato ni siya model sa una. Okay? So, most of the work here is done via sa tuwang kwan modeling yun. So, you have to be aware ani siya. Ato sa taning kang kwan. Model geometry definition. Okay? So, go to file diri. I click new model. And then, muna din window diri magawas in which na siya mga predefined na mga templates here. We have kanin siyang blank lang. We have grid. We can also have beam. 2D trusses. 3D trusses. 2D frames. 3D frames. Muna siya usually yung gagamiton when I'm doing structural analysis work. You can also define walls. Flat slab. Flat slab is a slightly much more advanced na structural component than your regular slab. Okay, so ano siya. Dahil siya usually sa Middle East ni siya gagamiton, by the way. You have shells and staircases, storage structures, underground concrete, mga tangke. Para siya mga retention tanks. Those who are into thesis ano nilang kwan, underground retention tanks, tsada ni siya gamiton. Have solid models and pipes and plates. Pero, kung na kayo na siya. Kayong pipes and plates, ayaw. Puno na mo magkuhan. Okay, medyo complicated. Okay? You have to keep in mind on sa units na itong gamiton diri. For this case, we have kilonewton, meter, and C. So, but you can still choose other kwan din say applicable lugar sa ka-problem. Keep feet, inches, Fahrenheit, yan ang mga putang. By the way, SAP si SAP gamit consider po na siya ka ng mga temperature effects. So, that's something na wala kayo nato na discuss diri, but that's just worth mentioning. So, muna siyang explanation natin mga Fahrenheit at Celsius diri. Wala siya nagkuha ng Kelvin. Okay, Kelvin is another kuha na po. So, dari na lang to sa kuha. Kilonewton meter. Okay, and Celsius. So, nani siya kuha ng SAP ka na medyo pantayonon yun siya mga ginagmay na details diri. So, whatever atong ma-input, you have to be kuha you have to remember all the little things po din kung mag-input ta kay sometimes na yung mga if ever nakanaman ay ma-overlook bitaw na mga ginagmay na mga kwan details basig dili na siya magkadimaw atong resulta. So, you have to be careful to remember everything. Okay, so in this case, we're dealing with a 3-span continuous beam diri. 6 meters. You have to keep in mind this is 6 meters. We have our E, which is 200 GPa, and we have our I, which is 3,000 times 10 to the power of 6 mm4. Okay, so you have to keep in mind with those things diri. Now, mukon sa ko dani. Ito sa ko ang beam. Click ko ang beam kay basically beam naman natin yung kwan din So, click beam. Okay? Have to look at this. We have 3 kabuk spans na saya and each span is a length of 6 meters. Okay? So, I just tulo, 6 meters din ang span nato diri. Sige lang, nangayo naman siya section properties. If medyo advanced na mo kwan, you can go through this, but sige lang ako, default lang sa ta. Bila sa ta mag-define kung under section properties. Okay? Restraints ani niya. Sige lang, pwede mo siya click yes or no. But I'd like to kung by default mo, check na siya restraints dahil kay para mag-apply siya mga restraints tong beam. So, everything has been condemned. I can click OK. And then ako yung na beam. Okay? So you can see by default kung sa mag-open kag SAP you have 2 windows diri. One is for the 3D. Okay?
In order for you to span with the pan with the 3D, you can have kani siyang hand na to din pan pwede ta mag-move around diha, or if gusto ka mag 3D rotation pwede siya na. You can click this, can siya rotate 3D view, ganun na siya. If you want na magkuan lang ka, focus lang kasi sa ka plain lugar din na asa kuan, just sa kuan na tanaw lang rin siya nga tong sana tong kuan din Cartesian plane. Kani siya gusto na makita ang profile sa beam, just like to click say plane ana parallel ana siya, which is tuan zx na plane or xz na plane diri rather. Ako siya click nga na yung itsura. Okay, may mo siya 2D if mag-click ko niya na siya predefined na planes dari by the way. Okay, but I don't think I need to do that right now kaya namayapon ko isa ka window dari na 2D naka-prepared na siya daan. So kani siya 3D lang ako ni. Okay, para medyo kuan lahi akong viewport. Okay, it's pretty much like sa AutoCAD nato na viewport. Okay, now for this case here, ako naman siya na itong na-define sa itong beam. Let's move on to step 2. We need to na-establish ang atong material dahil yung atong section properties. Okay, assign sa material. Kampo din section properties lang siguro. Mag-define ta din choose or define. Gawa mo na itong piliuno na ni siya. You can go to click define, section properties, sabay ko. Define tab, to section properties, then to frame sections, and this window comes up. Now, what I meant here by choose, okay, pwede man ta mag-import din ni Ukwan property, okay? Just need to click this, and then kung din na siya, mangutana din siya din kung sa na klaseng section sa tong steel din Okay, rectangular, circular, double angle, may nga na. Gusto ko mag-import og sections din just let's say gusto ko mag-import og I-beams. Tagaan ko nila kuan din set of standards. Usually pwede man din sa AISC. Okay, mo man siyang gagamiton nato sa kuan din nga ng steel code. We're adapting also those gagamiton sa Americans. Okay. You can also choose Chinese, Russian, or European ana. But usually if ako important on either kan Chinese or American na itong gamiton diri because the codes we're using is from America, ang kwan kasagara, ang itong imog basis. Pero ang atong mga materials pud kasagara kay kakapay ta sa China. So there are times na mas convenient sa namo to Chinese na code. Okay? If you need to import kwan dan kanang predefined na mga commercial kwan, dali mo padulong. Okay? Sa kaning mga kwan din Depending din kung asa ka mag-purchase sa na commercial sector na country yung kwan ato karera mo mag-choose sa inyong gusto. Okay? But sige na lang. Let's just skip import. Kung mean ako na mag-choose o kwan. Choose o member section. Okay? But sa tong kwan din problem, we're not indicated, wala indicate din yung sa na klaseng kwan diri. Commercial section ang gigamit but ang iya lang gi-mention kay 200 GPa siya ang iyang material unya ang atuading inertia is about 3,000 times 10 to the power 6 mm4. Okay, so muna siya tong bantayon din kasi nga na case diri I would like to define na lang bago tana din siya din unsa man mag-define ka mag-create kag bagong property. And then, tana rin siya, unsa man ang kuan niya, general section, asa man siya ma-follow under. I like to use rectangular, okay? Para, man para sa kuan mag-kuan. Okay? Change yung color diri. Gusto lang mo magamit ka na. This is the kuan na kanang section color na tong kuan. Now, I'll just call this EI as problem 1. Okay, mo ito first na ito problem. Okay.
Now, atuang kwan din ni goal next is to find a kwan skud para makuha na to ni siyang kwan I na 3,000 times 10 to the power 6. Okay? Ayaw to calculate kay balon sa ang kwan na niya be 3,000 times ayaw din eh. Excel na lang ta. Okay? I think Excel is pretty kwan. Mas maayo dealing with that kind of numbers. Okay? So 3,000 times 10 is 10 raised to the power of 6. Okay? So natin nga namin. Nate, B diri na nate H ba? We already know that kung kuan equations at sige to siya. Inertia is equal to sa mana B H BH cube equation fraction sa ito niya BH cube divided by 12 pana kag may isa nga tanan ba kani siya we already know na mo ni siya itong gakon din eh itong general na formula when dealing with con inertias diba so pwede ta mo-kwan theoretically we can use a number din yun sa kunsa basta mo end up lang atong inertia na niya so we have B multiply B we have our B multiplied by yun na siya H raised to the power of 3 okay divided by 12 can choose a number din eh so sa ako ang case diri kay kana siya ang gamiton din ako ang kon ako din eh divided by 12 ano siya 2,000 Yan na lang din ang himon din kay let's say kapuyan ko count og 0 so dapat mo equal siya 1 ang magawasan na niya dili ni siya equal sa 225 nga no, mulahay ang number okay so kanilang gibasihan diri kapuyan ko gyud og 0 so 1 ang nigawa so that sakto ni siya kung gimo na calculation kung B kay 4,500 niya ako din kwan din ni H is 200. Theoretically, you can use any number. Basta lang mo end up siya nga na yung I. Okay? But for this problem, I'll just like to use these values. 4,500 and 200. Okay? So, by kuan gani, when you say 4,500 ang atong kuan, P na to, that's our width. Okay, so 4,500, so 4.5 na siya. And ang isa rin diri sa H na atong depth, which is equal to 0.2, diba? Because this is 200 millimeters. Okay? Ako nang butang kon mga units niya. So, we have something like this then. Anyway, ako na siyang ikon diri. I like to know if saktong gibuhat. Kasi niya gawas na 3.001 ba? Oh, sabot sana. Ay, natingin na na. 3. Raised to the power of negative 3. So, I will just grab my calculator. I don't know if maklaro na siya diri. But, I would have 3,000 mm siya 3,000 times 10 to the power 6
Ako siya divide by 1,000 to the fourth. If I end up with 3 times 10 to the power of negative 3, then that should be my number din sa which is kani. Muna siya itong inertia na imo na to siya in terms of meters, okay? So, muna siya ang kwan. I don't know if maklaro na siya. But muna siya ang kwan. Dapat na sa calculator mo reflect. Okay? So, you have to be very kwan good, stringent sa inyong calculations din. I'm satisfied with the kwan type of section property ang na-generate din. So, I'll just click OK. Di pa. Okay na to siya. Next sa tayo na to na step DI, by the way, is material na po. Okay? Okay, ang atong material diri, this is equal to 200 GPa. This is our elastic modulus. Okay? So, muna siya itong usual na elastic modulus for steel. If kung sa sige mag-solve mo, you will find out that that's our elastic modulus for steel. Now, to Google, kung din yung mga elastic modulus niya, ba? 200 GPa. Ba? So, putang ta kapuyan ni Google. Sana. Kanang convert ba? Limtanon kay si sir. So, GPa to KPA na may kanon diri. Converter. So, 200 say kuan ni E2 times 10 to the power of E, ba? So, 8 din. Now, if that's the case, then diri, I would like to tanaw din sa itong material, which is, ang iyang gigamit ang default material is A992FY50. Okay? Gusto ko mag-view ang con properties ano niya, so click this plus. I-click this. Kani siya 4,000 PSI. This is concrete. Okay? Kani siya ang gitanaw din yung steel. Okay, mo yung gigamit ni Kwan. Material din niya. Kaya i-click modify. And then makita din ang mga details na niya. Okay? Ako i-check din si modulus of elasticity. That is 1.99 e to the power of 8. Diba? Si Google, ang giingon ni Google diri, 2 e to the power of 8 ba? 1.99 of 2. So, pareho naman sila. So, auto po mo ng usban, di ba? Ayun lang. Fights na ni siya. Okay, kaning mga material din ni you will learn that when you reach steel design pohon. But kani siya, this is the Poisson, puro kwan lang din short lang description. Poisson's ratio, coefficient of thermal expansion, shear modulus, to ang kwan din Fy. Okay, this is a grade 15 na steel din so muna siya tong kwan din itong Fy, muna siya maximum yield stress. Fu is ultimate, ang iya ding Fye, o kanilig ko din expected tensile stress din expected yield stress din siya. Okay, mukhaan pa man na siya gamay, musaka pa man na siya. But those things you will learn when you reach steel design na po. Okay? Now for our kondini, we've checked out our material, nagagamiton sa tong section and found out na parts naman siya. 2 is very close to 1.999. Hindi na ito na siya unahon. Okay? Ayaw na to siya i-change if magkwanta ka ng there's sa particular na material gusto ka gamiton sa problem. But for this, kita mo na ito na coincide na siya, so let's not bother ourselves with that anymore. And then I'll click na rin din find materials, cancel. Click OK na rin ko. So, nalinda din Now, akong i-right click si Kwan sa ka-member ani niya to check din kung say paputang na section property fsec1 problem 1 man atong gingalan atong ganiya, di ba? So dili na siya mao Kwan. What I would do na lang dayon diri is that I will click on each of these members na to. Pwede ka mo Kwan diri, you can choose the 3D view or the 2D view, whatever is convenient sa mo. There are times na mas Kwan kung 3D. Especially when you're dealing with actual structures, okay? But
this kay kuan man ni siya basic problem. So I'll just kuan ni mas convenient ni si 2D of kuan view. So I'll just click on this each member. Ako siya make sure selected siya, selected. And then I'll click on assign. Now I go from the assign tab, go to frame and frame sections ba. We've already defined this problem 1. Muna siya kung gamiton na frame section. I'll just click problem 1 and just click apply dayon. You can name those section properties based ay kuan ka na kato mga sections i-name nimo siya say mo gusto appropriate na name ano niya. For me problem 1 ang itawagan ni siya kay para exclusively for problem 1 siya na kuan ba kay special man ang iyang gikuan din particular man kayo iyang giatag na kuan structural member properties. So I'll just kuan din kay para dili na ko siya ma-mix up with the other problems. So okay, check material definition. Step 1 is good, step 2 is good, step 3 na sadta ba. Now we have to choose a kuan na din kana set of supports. The problem din gihatag kay point A is pinned ba. Point A is pinned. Point A is pinned, B is roller, C is roller, D is roller. Ba? Pin, roller, roller. Unang game mo na niya dan. But if gusto ka makabalog yun sana siya pag diri, I'd like to diri, click assign. Kung gusto na ko na muna siya like na for example, I go to assign diri na tab, click joint, then restraint din ta. Kanay dayon. We are given a sana joint restraints na itong makuan din ma-assign ba? But we have to keep in mind din natin mga translational o rotation. Okay? Kani siya si kuan, when you say translational one na direction, this refers sa itong x na direction. Okay? Si 2 kay sa y, sa z din kay si 3. Okay? Now rotation na po dayon diri. These are sana kanang refer ni siya sa kanang slope, zero slope siya. Okay, dili niya allow lugar silbi dayon. If we click 1 diri sa iya dili na niya allow ang kanina certain rotation about kanina axis. Okay, so rotation about 1, that is rotation with as about sa atong x-axis. So ang atong kanda ni gatuyok siya sa kwan along sa x-axis. Kan 2 is about sa y-axis. So if you click this, that means na dili siya mo allow og rotation about sa tuwang y-axis. For kuanda yun, rotation about 3. If you click this, that means dili niya allow ang rotation about sa tuwang z-axis. Okay? Medyo siya lisod i-kuan karon. Sabot na to. Okay? Because you're still 4th year. Ali, 4th year? 3rd year? Sige. Sige lang, magkuhan mo na. May adjust ang inyong brain sa ano na. But for now, kuhan din naman siya predefined na daan, no? Kanang kiloto na niya daan. Kung fixed end get nung kuno na, that means tanan, walay rotation, walay translation. When you say translation, movement along sa isa axis. Okay? Movement along sa x, translation 1. Movement along sa y, translation 2. Movement along sa z axis, translation 3. Okay? That is, kung siya click na mo, on na siya tanan. That means I'm fully restrained against any movements tanan directions din Where may it be rotational or translational. Okay? But, gusto man ta, storya ta pananglit pin. Pin lang ang gusto. So, I just click on pin. Yan na din ang ikon din. I-check na niyang say dapat para kang pin. Okay? If gusto ko ma-assign o joint restraint dayon din let's say kang P o kang C, I'll just click on B, ABC. Ako siya click nito rin.
all of those guys na din dali may mo siya kuan pin. May mo siya pin, okay? Gusto na ko siya imuon o kuan na po balik sa ruler. I just click on ruler here. Then kanara amo kuan niya ba? Because ang ruler by definition it allows translation sa kuan along sa kuan lower axis na x, but dili siya mo allow vertical na translation sa ruler. Okay, so ana ra siya, pwede siya mo kuan roll about mo move sa ingon na but dili siya pwede mo kuan. At least ma-consider na to ni siya passing kuan din mo nang isa ra ka pag translation na yung gikon din because it allows movement in other directions. Maliban na lang kang z. For this case kang z, vertical na direction, okay? So sige lang, at least nakita man niyo siyang kuan din support na to na i-assign. So something like this. But then we have ang atong issue na sa din diri sa kay unsa ito siya. Okay. Choose a set of restraints and releases. Amo na ako naman sulti ganyan. Releases gani kay kanang degree of freedom, okay? For this case, ang degree of freedom kang kuan pin ay kang ruler kay kang y and x na direction, okay? But kang z dili siya free mo move. Okay, so manatang support. Ay wala pa. Napatin siya. Special, also define any special conditions, may it be settlement or slope, ba? Settlement or slope ang atong kuan ni concern. Nagi-mention si problem din natin settlement issue, ba? Which ang kuan nato din we have a 15 mm settlement at B, 37 mm at C, and 18 mm at D. Okay? So ito na siya consider din 15 at B. Okay. 15 at B. By the way, kani siya na kuan problem, you can kuan sa inyo ang refer sa inyong book din katong akong gi-upload sa page na to. Structural analysis na siya din around page 589 or page 570 sa formal na to na indexing sa book. Okay? 15 settlement niya kay 15 mm at B, 37 at C o 18 dayon kan T, ba? Tanong ko ng B. Gusto ko mo click ano ni B. Sabihin niya na. Adto ko og assign. Okay? Adto ko kan joint loads. Okay? Adto ko kan displacement. Ang giingon kay natay settlement at B which is 15 millimeters, ba? So I'd like to click on B. Ang atong translational sa vertical na direction, that is Z. So in meters ang iyang kapangayoon. Okay? So I'd like to place 15 millimeters man akong kuan din So I just divide it by 1,000. So sa makuha ako diya. Siya mo compute. Okay? Everything else is okay. So, di na ako siya i-mind dani. I just click on apply. So, may mga siya yung nana. Now, kaning kang C na po din diri, which is, pilagay ito si C. That is 37 mm C. So, negative 37 ang butang diri. Divided by 1,000. And I just click on C. So, that, I just click on apply. Yan na sa nangikon din nila. Input. Okay? Mukabala ning 0.02. That is 0.018. Yan lang gi-round off ang konda na. Okay? But that's just for visuals lang. Okay? But ang truth, ana niya, 0.18 na siya. Negative 0.18 na. Negative 0.18 ang konda niya, ang input. Okay? So, just kwan lang. Ay mukabala kayo. Ay, 15. 15. B man din. Uy, 15 butong kang B. Sige lang, ato i-check ko niya kay para makakonta. Sakto sa nung set 2 kayo para ma-recheck na to. But kasi 18 man ta. So, negative 18 divided by 1,000 ang akong ikwan diri.
I'll just click on this, then apply na yun. Kuan siya. After that, ako siya i-click OK. Siguro kung na-save ta, pwede natin siya i-kuan din i-review. I'll just right-click on this point here. Na ako din matanaw din yung si kuan. Loads. Naraw. Kita na to. Negative 0.015. Okay? Ang atong displacement in the z direction. So, wala rin kaso din eh. Kaya siya kung tanawin si C. Loads niya. 37. Kini siya din eh. Loads niya kay 10. So, sige lang. Kaya na siya. Ayun lang ka na siya punaw na. Okay. I think tagandagan ang atong na-discuss. 35 minutes naman ito din eh. I'll just kuhan sa save sa nato ni siya done kay para delete na makuhan diri. Trials. Ano lang. Ito. Click on kuhan din. Save. Save na ko siya done. We've defined almost everything na din eh. Ba? Manamantak ang step 3. Support definition. Kung may slope, so nata nagbutang dito slope. By the way, if gusto mo mag-assign o kuhan din slope na kuhan properties, just go to joint loads and displacements. Dari din, no? Muna siyang rotation. These are the slopes. This is the settlement. Okay? Okay, so manata na din na sa support definition, location of loads na daw ta. Kanin siya be define and apply gravity and lateral loads based on the conditions set in the problem. Atong problem yatag niya din ni kay uniformly distributed load na siya na 30 kN per meter. Okay? Sige. So, ako sa daw ni siyang ikuan. Mag-assign tag kuan load. How do I do that? Ako ni siyang i-select tanan. Click here. Click that. Click sa dia. Gusto niyo muna siya deselect, you can just press escape button para mo na siya. Okay? Pilisan niyo nga niya pag-select ana niya, box. For those who are familiar with RTS games like Red Alert, StarCraft, Battle Realms, multiple na selection sa units nga na siya. You have to create a box na selection box niya. Para na siya. So ito kay mo na. From there dayon, click on assign. Then I click frame loads. Then distributed man ni siya itong ikuan, di ba? Apply. So, distributed ako ikuan, di click. Kumanday temperature, pero nana siya din temperature deformation. Naman na sa those are pretty advanced stuff. So, sa siya ko na. Now, kani siya din eh. If we're given trapezoidal triangular loads, you can use this. Kani siya itong gamitan diri. Relative distance, this is, say, kuan. Depend, kuan man ni siya. Naman na siya, do ka point silbi ang atong kuan. Okay. Relative distance atong storyan diri, we have 0.1 and 0.2, di ba? Okay. Say, 0.1, okay, na 1.1, nakalin siya si 0.2, okay, so natingon na ng mga kanda ni. Ang gingon din na 0.25, that actually refers sa tuwang kanda ni. Kana, sana, 1/4 sa tuwang beam, so roughly this is kini. Butang ko kung let's say kanda ni. Trapezoidal loads, let's say, when you say 0.25, this is actually kanina pa dali. 1/4 sa to. Well, gingon sa niya dali 0.75 na po dayon. Which is kini siya dali. That's 3/4 sa tong beam. Ang tunga sa tong beam diri is this. Okay? 0.75 L.
Whatever the value here, say ako lang butang din eh. W1, W2, W3, W4 na siya. Muna siyang dapat mo reflectan sa itong numbers. Okay? But sa toang case diri, we're dealing with just a uniformly distributed load na constant ang magnitude niya. So, 30 rato butang din eh. Pwede ka na itong himuon. Okay? But if kanay mong kwan diri, trip nimo, can also use this. Constant naman siya 30 tanan. So, ayun lang siya kung na kayo. Pigil sa na kami mo. Okay? Or pwede sa din eh. May problema. Kung kani din eh, isa ka click kani kay kanilang gigamit kay para matistingan siya ba. But if gusto nimo na kuan let's say 10 eksperimento data. Check B. Gusto ko mag-assign og one load ani sila 10 0 so 2.5 so 7.5 wala siya triangular ato makuha ba di na ko mag-una na gusto lang ako mag-kuhan din ng 30 okay, sama kayo can also do that okay wait sige pa siya nga nato yung now ako na siyang nasa ng load na to I'll just control S ko I'll just click save sa dire save as ko trials okay ako nahimo lugar silbi by the way nahimo naman nato ni siya din naka kanin siya ana pa yung mass source ba sige lang ato sa nanguno ay sa nanguno na si mass source mag-analyze ko itong tanaw ng effect na ni Kwan run analysis ato dire pa kaya muna siya analysis gusto na ako makita if sakto akong gibuhat din tanaw na to click sa ako ka moment paspas kay ko sorry display and different shape bike sa ta ano siya diba so you just click on display then go to forces and stresses then click then get on frames magkuha na siya, mga tanan siya sa klaseng load combo yung gusto makita. Okay, so we didn't do any definitions with load combos pa kay kuwan pa man siya to. Basic naman itong gaymon. But for theoretical, practical problems. And we're not dealing with modal analysis here, so dead lang sa tatanan din. Now, moment 33, this actually refers sa itong kuwan din moment sa itong beam. Okay, major moment na siya. Sa kwan, major axis niya. Kung si moment 22, this is the moment sa itong minor axis. Itong shear 33, this is the shear sa itong minor axis. Nga si 22 din ang atong shear sa major axis. Okay, so 2 and 3, those refers to kwan sa kanang dimensions niya. Local dimensions sa itong beam. Okay. Si actual force dayon diri, this is a kwan na sa this is 1. Okay, mo siyang katong direction 1 na to. This is kani major moment 3 may major shear nga mo siya tong kanda yung axial force. Okay, I'd like to click on moment 3. Yeah, ako lang siyang konon din sige ako sa check pakita sa inyo effect ano niya yan na ba ang moment diagram ato yung na itsura ay saan ay mali ba kita ninyo gamay na edit ako yung mali say mali niya 99.1 ba wala kayong diferensya sa 99 kilonewton per meter ba so diferensya sige lang. Ako tong gi-close. Kita ko 99 to siya. 900 lang yung moment din yun. Tag 700 lagi niyo. Dapat din kay 1,000.
Wala 700 di ba? Sayop ni siya. Oh. Sayop ni siya. If gusto na ko wala ng analysis din, just unlock the model and it will automatically delete the analysis results. So, okay, wala na siya. Chill na. Ana na. Diba? Ako sa daw siyang ikon, be. Todo tong wala tong 30 kN na load. Click assign. Frame loads. Distributed. Also siya 0 karon. So, ano siya? 0 naman, di ba? Yan ko rin siya analyze. Kuha kay slow down niya. Alo, 69.28. Kanya kay mga 99.28 man to ganiya, di ba? Nga to na lantawan. Oh, nga naman siyang 99.28 ini. 69.28 man siya nga to na quadri. Nga naman. So, they define daw, be. Nga to ang quadri, dimension sa problem 1 is 0.2 ang depth. Ang width din ay 4.5. Si pikto na niya. Okay. Depth of 1. Width. Kini. Kung kwan ka, cross-sectional area na niya. Pila ka ang cross-sectional area na niya, sir? Okay. Let's say, M lang siya. In M squared. Pila na siya? That should be, kini. I-divide siya by 1,000, di ba? Para makuha na to ang kwan meter. Kani, divide by 1,000 para makuha na to siya in meter. Okay? So, natin nga niya cross-sectional area niya 0.9 meters. Now, ang weight na siya ha. Okay. Sabi niya sa transfer ng weight. Let's talk about density sa steel. Diba? Density is equal to sa ilang density sa steel, sir? Okay. Wala kabalo si sir. Search sa Google. Diba? Density of steel. Kana. Dilugan ng pulan ngayon si sir. 775. Pero kana siya. Or nasan niyo? 7860. Opo, nakuha na. Remember, kani. PD sa niyo siya. 7850. Pa? 7850 na itong gamitin siguro. 7850 kg per meter cube. Ba? Gravity. 9.81 na tama na siya. Meter per squared. Siya. Ba? So, unit weight. Pila kang unit weight ano niya, sir? Akong ikuan, area multiplied by density multiplied by dili na siya makuha. Unit weight din. Distributed load na siya. Okay? Load. Or self-weight ba? Self-weight. Self-weight is just equal to sa initial area multiplied by density multiplied by gravity divided by 1,000. Meron siya na makuha din ni kn per meter. Diba? 69.307. 69.28. 69.3. 69.3. So ang self-weight may problema na niya ba? Okay, so ang self-weight din may kondanin. Ba? Ito ang frame sections niya. Ako na modify. Section properties. Wala naman yung palitan. Bahala sa dyan. Okay, so self-weight ang konda niya. Culprit. Samo kayo. Akong gikuan, delete ng analysis, akong gi-unlock na po ito. Okay?
So, ang gusto mo diri, gusto ko siya wala akong ng effect na niya. Define, go to load patterns, then kanina siya kung dead, ba? Di ko gusto i-include the self-weight, so I'll just set this to 0. Yan, ikuan din 1. Ako siya change to 0. Then I click modify load pattern para ma-incorporate na niyan change niya na. Okay? So with that, I just click OK. Try doon na to. Analyze na to siya balik. Paano siya load, di ba? 0k na per meter. Ano na gawas tayo. 0 na. Wala siya problema. Jadi wala po na problema din ko pag-resolve ang problem. Okay, so 0 na siyang nagawas. Ibalik na nato itong 30k na load, diba? So, ikon select yung tanan. Then assign frame loads, distributed 30. Click apply na. Then click OK. So ano siya? Then I analyze. Simpuan ako. Ni run analysis. Ni 1030 so din ba din dapat 1030 kini pilang moment niya negative 566.57 kani siya din 566.57 pila yung kwento niya 566 ba apit-apit na ba mayong naman na sila ni 568 niya si 1030.8 that is mayong with 1030 ba ay mga pila lang kakuan na sinsilyo hindi pa rin siya but mao naman siya di ba siya mga kuan share daw ko no be lalis din gusto ko makabalo sir share pila tong share din we have 176 ba 17 oh ba okay ra dini ka be negative 356 oh so dini 356 point ba fights gyapon pero ang kuan lang ani siya ha kay ano nga na ang kuan palilagi siya sa something na kuan tanaw mong moment ano siya din pasaka siya din panawag siya din ba bali og kuan orientation okay so the positive there is negative here is positive there so there's a kuan na okay so maybe we have different frames of references so you just need to kuha na lang okay bear in mind na we have different views okay so some see the glass as half full some is half empty dahil lang tamo kuha dali display forces frames okay ako din siya i-click din moment major moment din ako din scaling for diagram I'll just have this as negative 1 so so kuha na siya set to negative wow hindi ako kaya scaling niya di ba adlok kayo sa nga tanan negative 0.1 daw ko no wala ni kalma negative 0.01 hapit na 0. Kana daw be be kaya naman siya oras like now di ba dato na mo for 5 to oras like now di ba oras like now so ito siyang na-solve using kuan SAP 2000 di ba kung kuan ka sir gusto ko makita shear diagram I just go to major shear which is 2 kung naman siya na-mention din sa video say labas kuan naman natin siya di ba so we have 1.84 ang atong shear yeah okay at this point here ano siya 1.84 and ano siya itong 1.84 diba? Right sa
Pag gusto na makita ninyo, okay? Show forces, joints daw ko, no? Ito sa arrows, dead, kana. Ito yung mga reactions niya diri. Ilang reactions niya, be? 4.43. Nadala siya ligas yapon, di ba? Oh. This 5.40 na siya ikon din eh. Ay, 4.67. 5.41 o 5.40.57 na siya mga ligas na nila mga sinisilyo na lang, di ba? 2.57, 2.58.6. Okay? So, siya din. Nagmay lang. Ba? So, ana lagi na siya din eh. Guys, you can actually use this in your quiz. Marama kay mo ha. Mag-check mo, mag-check mo sa inyong kanap. Sa inyo, okay. But, if you really want to pass my subject, try to earnestly answer itong mga problems na ipangatag sa inyo sa inyong quiz. I know your quiz are take home, okay? I'm not suggesting na you check kanila yung saligan dito. Na lang. Okay, makita yun eh, mga ligas-ligas di gamay. Itong mga uban o traces ito, na ligas-ligas po dito gamay. So, kasi makuha mo na. But anyway, pwede nyo siyang gamiton kini para checkin yung mga answers dito. Narasin yung konsensya if kanira yung saligan din ang mag-solve. But, ako lang may sa inyo ha. Those who earnestly answer those problems ng giatag na quiz will have a high likelihood to pass the subject in the exam. Okay? Kumala siya yung bantayo nun. Okay, so, siya itong first na problem. I think we've got it right. Pahits man ang daga na ito din eh. Thank you for listening. Bless.